Matapos ipinakita ang flashback ni Maru at Cross na kung saan ay lalaman natin ang tungkol sa mga lahi ni Cross at Dabora, ngayon na lumabas na ang spoilers para sa parating na chapter 9 ng JJK Modulo ay sa wakas malalaman na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang narration ni Cross nang bigla na lang daw umanong nagbago ang kanilang buhay pagkatapos ng kanilang sinagawang kanal. Pero disclaimer muna, ang impormasyon na ilalahad ko ngayon ay di pa po accurate at subject to change pa lamang. Kasi spoiler pa lang ito, kaya na huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimula eksena sa isang eksplanasyon patungkol sa third eye na nagiging isang weapon daw umano ito, na ang awakening daw ng third eye ay nagbibigay daw ng damage sa utak na maaaring papatay pangaraw sa individual na nagkaroon ng awakening. Ang eksenang ito ay nag-take place after ng pagkamatay sa anak na babae ng isang chieftain mula sa mga Discantans. Naglala naman itong matanda kasi nag-issue na raw ng duelo ang mga Discantans dito sa kanila, kasi hindi naman daw basta-basta na nag-organize ng gyera ang mga Discantans, kundi ang mga problema na kagaya nito ay isinisettle daw muna nila sa isang duelo na ang pinakamalakas sa diskante laban sa pinakamalakas sa kabilang race. Kaya dito na nila napag-usapan si Dora, kasi si Dora lang daw ang champion sa nakaraang duelo noon, na sumali pang araw ang chief ng diskante noon sa duelong yon na nangyari 10 years ago. Kaya malakas daw talaga si Dora, na ngayon ay ito raw ang pinakamalakas sa buong Lemurian tribe. Pero nag-alala pa rin sila rito since wala rin naman daw silang choice, kasi ang tumatanggi sa duelo ay mas binibigyan daw ng mas worse pa raw na treatment. Kaya sabi naman ni Maru na kung ganoon ay wala raw silang kawala, kasi parehas lang naman daw pala ang resulta kung tatanggi sila at kung matatalo sila sa laban. Kaya sabi naman ni Dora na kaya ay siya na lang daw talaga ang haharap, kasi di naman daw pwede nagaganti rin daw ang mga Lemurians sa mga diskante. Matapos niyan ay sa araw ng duelo ay sa loob ng arena ay dito na nakaramdam si Cross ng pagkatalo mga kaibigan base lang sa presensya sa makakaharap ngayon ni Dora na si Dabora pala, na sa kanilang mga isipan ay sigurado na talaga sila ngayon na matatalo talaga si Dora sa kamay ni Dabora. Matapos niyan ay nang nasa stadium na si Dora ay binati naman siya ni Dabora kasi matagal na rin daw silang di nagkita. Sinabihan naman ni Dora si Dabora na kung maaari ay may sasabihin daw muna siya sa lahat. Kaya dito na nagsalita si Dora at ipinaliwanag ang nangyaring conflict noon between sa mga Discante at Lemurians, na hindi raw pala iyon isang gyera na may kinalaman sa paniniwala ng mga Lemurians sa mga kalyan, kundi dahil daw pala iyon sa mga special na bato na tinatawag na muro na nako-convert daw sa iba't ibang form of power o nagiging supply ng power, na dahil daw sa mga batong yun ay malaki raw ang kinita ng mga Discantans. Ipaniliwanag din ni Dora na ang gusto lang naman daw nila ay ang irespeto rin sila, kasi wala naman daw silang pinagkaiba sa kanilang mga Discantans. Sila ay mga tribo lang na ginagawa lang din na makakaya para mabuhay lang na mapayapa. Kaya ay nakiusap si Dora sa kanila sa lahat ng mga nandirito na sana ay itrato naman daw sila ng mga Discantans na kapitbahay, kasi pare-parehas lang naman daw sila dito. Subalit di nakinig ang hari mga kaibigan ng Discante at sinabihan pa si Dora na mamamatay lang din naman daw ito. Kaya dito na ito nagbigay ng command kay Dabora na simulan na raw ito. Naiyak naman dito si Cross dahil alam nila na matatalo talaga si Dora. Subalit nawala na ng bait si Maru at nagsimula ng kumilos para takihin si Dabora, kaya ay pinigilan siya rito ng kanyang kapatid. Matapos yan ay minutes later, makikita na patay na si Dora. Habang si Dabora ay nilapitan naman si Cross, ay dito na hindi raw pala nag-all out si Dabora at hindi sana gusto ni Dabora na patayin si Dora, kasi relatives din pala itong dalawa. Nireveal din dito na itong dalawa ay parang rival daw pala noon na pinupush nilang isa't isa na mas lumakas pa at mapantayan ang lakas ng isa. Matapos yan ay sa sumunod na eksena ay pinakita na inilibing na nga si Dora. Na-mention din ng salitang kapitbahay na ang definition ay ang isang kaibigan daw na nakakaintindi talaga sa kung ano ang bagay na importante sa iyo. Na habang malungkot sila rito na nag-uusap sa kung ano na raw ang kanilang gagawin kasi sasakupin na sila rito ng Discante, ay napag-usapan nila na tatakas na lang siguro sila at i-priority ang safety ng mga babae at mga bata. Maya-maya pa'y dumating naman si Dabora kasamang isa pang misteryosong individual at sinabihan sila na may iniwan daw sa kanila si Dora. Kaya na nagpunta sila sa may kanal at pinuntahan nila ang mga bato na nakaimbak na sinabi noon ni Dora sa kanila na bawal itong hawakan, ay dito na sila na curious sa kung bakit para pinoprotektahan daw ito noon ni Dora, na maaring may tinatago raw si Dora sa mga batong ito. Kaya hinawakan naman ito ni Maru at dito na nagsimulang lumabas ang parang force o energy mula sa mga bato at ngayon ay nakasurround na ito sa katawan ni Maru. Nagulat naman sila, kaya sabi naman ni Maru na paano kung aalis na lang daw sila dito at magsimula na lang daw maghanap ng isang lugar na kung saan itanggap sila, kasi may isang lugar daw somewhere na nag-i-exist daw ang mga individual na kagaya ron nila. At ipinangako naman daw niya kay Dora na poprotektahan daw niya ang mga Lemurians. Kaya dito na sila nagpasya na umalis na lang dito. Nang maya-maya pa nag-appear naman ang mothership mga kaibigan na nakita natin sa simula pa lang ng JJK Modulo na sinakyan nila, na kung saan ay sabi naman ni Dabora sa kanila na sasama daw siya.
So ito pala ang istorya sa likod ng pag-alis nila sa mundong ito mga kaibigan at sa kung bakit kasama nila si Dabora na nakarating sa Earth. Pero take note, kulang-kulang pa ang mga impormasyon at mga eksena na pinakita ko sa inyo ngayon mga kaibigan. Kaya nga maikli lang ang video natin ngayon. Kaya abangan nyo na lang ang full chapter review natin para sa chapter na ito this week para sa mas dama pa at mas accurate na review para sa chapter 9 ng JJK Modulo. Sapagkat napakarami pa talagang info at mga eksena ang nakaligtaan natin. Kasi dito mo natin tatapusin nating spoiler review. Kaya may kung nagustuhan nyo yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.